We are going to continue our series on The Bible Explains 211. Today we're going to continue our discussion in our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming, Part 8. Let us pray. Let us commit this to the Lord first. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today in your house. Thank you for this beautiful day. Thank you for this sunny day. We just want to thank you for giving us a beautiful weather today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you and to worship you and to receive your word. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for your beautiful presence within us and among us. And even in your presence, there is fullness of joy. We commit to you this time, even this sacred time, this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Today, we are going to talk about Gideon. Gideon. One of the judges in the Old Testament written in the book of Judges. In Hebrew, his name literally means to cut down or cutter, depicting his calling to cut down the Midianite stronghold that oppressed Israel for 7 years. Judges chapter 6 verse 1. Noong panahon ni Gideon, sila po ay inalipin ng mga Midianita sa loob po ng 7 taon. At ni-raise ng Panginoon itong si Gideon for the sole purpose to free Israel from the oppression from the hand of the Midianites. Kaya ito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Kung paanong sa buhay ni Gideon ay makikita po natin ang transition from one season to another season. As we always do, at the end, we'll do the life application. Dahil ang pinag-uusapan nating kwento ay naganap thousands of years ago. And at the back of your mind, for heaven's sake, anong kaugnayan ni Gideon sa buhay ko ngayon? Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ako'y naniniwala, mayroon pong koneksyon, mayroong relasyon, dahil ang salita ng Diyos sa kabuuan ay tungkol sa biyaya. At dahil tayo nabubuhay sa biyaya, kapupulutan po natin ng aral ang buhay ni Gideon. Let me share with you today 3 things about what happens when grace finds you from the story of Gideon. Number 1, grace finds you in your fear. Again, grace finds you in your fear. Natagpuan tayo ng biyaya sa ating takot o sa ating kinakatakutan. Tandaan po natin, ang takot ay damdaming nararamdaman ng bawat isa. Walang sino man na hindi nakaramdam ng takot. Ito po'y natural na damdamin ng sino man. Pero anong sinasabi ng Biblia tungkol po sa damdaming ito? Fear is never of God. Keep that in your mind. God has not given us the spirit of fear. Hindi ho nilikha ng Diyos ang tao para sa takot at para pagharian ng takot. Ang damdamin ng takot ay resulta ng bumagsak ang tao. Kung hindi ho bumagsak ang tao sa pagkakasala,
wala po ang damdamin ng takot. Fear is a direct result of the fall of man. In fact, ang unang salitang fear or afraid ay mababasa nyo po sa book of Genesis chapter 3 right after the fall, to prove to you that fear is a result of the fall. I'll show you the verse. Genesis chapter 3 verse 9 and 10. Ang context po nito ay nakain na nila ang bawal na bunga at bumagsak na po ang tao. Verse 9, then the Lord called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself." Yan po ang first mention ng word na afraid or fear in relation to the feeling of man. Nakaramdam ang tao ng takot. Nakaramdam ang tao ng takot bilang resulta ng tao'y bumagsak at nahiwalay sa Diyos. Isipin po natin kung ang tao po'y hindi nagkasala, wala po ang damdamin ng takot. Just imagine sa dami ng nararamdaman yung takot ngayon, different kinds of fear, yan po'y resulta ng the fall of man. God has not given us the spirit of fear. The Bible says, 2 Timothy chapter 1 verse 7. The Apostle Paul writes, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind." Kung kayo po'y mapunahin, meron pong contrast. Fear is being contrasted with power, love, and sound mind. It simply means, if you have fear, you don't have power, you don't have love, and you don't have a sound mind. Sa makatwid, hindi ho nagko-coexist ang fear with power, with love, and a sound mind. On the contrary, if you do not have the spirit of fear, you have power, you have love, and you have a sound mind. Fear is never of God. Fear is not just a feeling, though it is, but it is more than a feeling. It is the spirit that causes that feeling. Kaya ho nararamdaman mo yung feeling na yan sapagkat there is a spirit. That is a familiar spirit. That is an evil spirit. That is a spirit from hell causing people to be afraid. Kaya paulit-ulit sa Biblia, fear not, fear not, fear not. There are 366 verses telling us directly or even indirectly, fear not, be not afraid. Hindi po kailangan matakot. Ang takot ay resulta ng tao ay bumagsak. Ngayon, kung ang tao po ay natubos at napanauli na sa Diyos, dapat alam ng taong daigin ang takot. At dito sa damdamin na ito, hindi tayo kinundina, tayo po'y pinuntahan ng biyaya upang madaig natin ang takot sapagkat ang takot ay mapanganib, ang takot ay mapanira. Judges chapter 6, ma-encounter po natin sa chapter na ito na si Gideon ay natagpuan doon po sa pigaan ng ubas at doon po siya bumabayo ng trigo. Normally, binabayo ang trigo sa labas, hindi ho sa loob ng wine press o doon sa pigaan ng ubas na ginagawang alak. Pedal sa nerbiyos ni Gideon sa mga Midianita, sa halip na gawin niya ang pagbayo sa trigo sa labas, ito'y ginagawa niya ng patago sapagkat siya po'y nagtatago, natatakot sa mga Midianita. At dito po siya pinuntahan ng anghel ng Panginoon. Hindi po siya kinundina, hindi po siya sinigawan, hindi siya pinagalitan, hindi siya hinatulan. In fact, ang salitang lumabas sa anghel
ay salita na nagpabago ng kanyang buhay mula ng araw na iyon. Judges chapter 6, verse 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Interesting, isn't it? Tinawag po siya ng angel of the Lord, mighty warrior. Nang dahilan kung bakit po siya nandun sa pigaan ng ubas ay sapagkat siya'y takot sa mga Midyanita. Walang condemnation. In fact, sa God's Word Translation, ang sabi, brave man. The Lord is with you, brave man, matapang na lalaki. Sa today's English version, ang translation ay brave and mighty man. Sa New Living Translation, mighty hero. Sa King James, mighty valor. Valor simply means hero. So po ay tinawag na bayani. Siya po'y tinawag na matapang na lalaki. Na alam ni Gideon sa kanyang sarili, siya'y hindi matapang. Kaya nga ho siya nagtatago doon po sa pigaan ng ubas sapagkat siya'y takot sa mga Midyanita. Pero pansinin ninyo, walang condemnation. Grace did not condemn Gideon for hiding. It spoke a new identity over him, declaring who he was in God's eyes rather than who he had been in his circumstances. Ang nagpalala ng kanyang nerbiyos at takot ay ang panunupil na ginagawa ng mga Midyanita. Circumstantially, he was a coward and a trembling man. But prophetically, in God's eyes, he was a brave and mighty hero. Mga kapatid, kailangan nyo pong makita ang inyong sarili kung paano ka tinitignan ng Diyos, hindi kung paano ka tinitignan ng mga tao sa paligid mo. Ang mga tao ay merong kanya-kanyang opinion sa iyo. But you should be very, very intentional not to be affected by man's opinion. But be firm, believing what God says about you and how God sees you through the eyes of the cross. Paano po ba tayo tinitignan ng Diyos mula sa perspektibo ng biyaya at ng tinapos na gawa ni Kristo? Tayo po'y mahalaga at mahal ng Diyos. Bakit? Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Grace transforms our self-perception. Fear disappears when you stop focusing on yourself and on your circumstances and fix your eyes on what grace can do for you. It can make you a brave, mighty warrior. You are a working project. God is working in and working through. Bago ka maggamit ng Diyos sa malakihang gawain, ikaw muna mismo ang kanyang gawain. Kumikilos ang Diyos sa iyo, gumagawa ang Diyos sa iyo, pinapanday, nililiha, inaayos, ina-align. Ikaw ay tinatrabaho ng biyaya ng Diyos upang kung sa gayon, magamit ka ng Diyos sa kanyang layunin para sa kanyang kapurihan. Can you say amen? Kailangan din po nating maunawaan, mga kapatid, na sa kalagayan ni Gideon, siya po'y takot na takot. Pero hindi ho binigyang diin at pansin ng Diyos ang kanyang damdamin, kundi binigkas ng Diyos sa pamagitan ng anghel kung anong kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa taong makakatanggap ng biyaya. Mga kapatid, si Gideon ay hindi ho natural na matapang, pero siya po'y naging matapang dahil kayang baguhin ng biyaya ng Diyos ang buhay po natin. Mababa ang tingin ni Gideon sa kanyang sarili. Very low self-esteem.
Masyadong mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Kaya nung sinabi ng anghel na siya'y gagamitin upang palayain ang Israel sa pagkaalipin sa mga Midyanita, ang kanyang tugon, Ako? Ako ang gagamitin ng Diyos? Sino ako? Who am I? Bakit ako? Ako ang pinakamahina sa aming pamilya. At ang aming pamilya ang pinakamahina sa tribo ng Manase. Baka nagkamali ka ng tinawagan. Baka wrong send. Baka hindi akong hinahanap nyo. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Mahina ako sa Ingles. Takot akong humarap sa publiko. Wala akong talento, wala akong kakayahan. Mahiyain ako. Ako ba ang gagamitin? Baka hindi ako. Hindi ba't maraming mga tao ang merong ganyang damdamin, low self-esteem, parang walang bilib sa sarili, parang hindi niya kaya. Kaya kapag may pinagagawa sa kanya, agad siyang umuurong, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa yan. Bagaman ang totoo kaya niya, pero wala siyang lakas ng loob sapagkat mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Low self-esteem. Yan ang damdamin ni Gideon. Pero dinaig yan ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! The only defense against fear is the grace of His unconditional perfect love. Because the Bible says God's perfect love casts out fear. I'll show you the verse. 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Kung kayo po'y mapunahin, ang verse na nasa inyong harapan ay maliwanag pa sa sikat ng araw, that love and fear cannot coexist. If there is love, there is no fear. If there is fear, there is no love. They cannot coexist. Sinasabi rin ng verse sa atin, ang antidote sa fear. The only way you can overcome fear is by God's unconditional and perfect love. Hindi lang basta pag-ibig. Perfect love. And only God can provide perfect love. People may seemingly love, pero hindi ho perpekto ang pag-ibig ng tao. I love you because. Laging conditional. I love you if. Kung gagawin mo to, mahal kita. Kung mabait ka, mahal kita. Kung magpasakop ka sa akin, mahal kita. Kung susundin mo ko, mahal kita. That is the best that man can offer. But only God can give perfect love. Agape. The God kind of love that I love you in spite of. Sa bagsak na kalagayan ng tao, wala tayong kapasidad gawin yon. Pero dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang tayo mga makasalanan pa, minahal niya na tayo, Romans 5:8, ang pag-ibig na yan ay nasa atin na. Dineposito yan ng Diyos sa loob ng yung born-again spirit. Potentially, you can. But experientially, it depends on the renewing of the mind. Kaya mo, pero kung gagawin mo, depende kung babaguhin mo ang isip mo. Maraming mga tao, nandun naman ang pag-ibig ng Diyos, pero hindi po mai-apply. Hindi dahil wala. Sapagkat nakaharang po ng isip na hindi nababago. Ang nakakapagpabago lang sa isip ng tao ay ang salita ng Diyos. Every time we come, every Sunday, every time we learn the Word of God, we're giving the mind the opportunity to change. Dahil na nakakapagpabago ng isip natin ay ang salita ng Diyos. Kapag nabago ang ating kaisipan tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, unconditional and perfect love,
dahan-dahang nawawala ang nerbiyos. Kaya ka natatakot sapagkat duda ka kung sasamahan ka ng Diyos. Kaya ka natatakot dahil duda ka kung puproteksyonan ka ng Diyos. Kaya ka natatakot, duda ka dahil kung pagpapalain ka o papaboran ka. Pero kapag maliwanag sa isip mo ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo napremyuhan, ito'y regalo ng Diyos sa iyo, sa biyaya ng krus, wala nang dapat ikatakot sapagkat alam mo, mahal ka ng Diyos. Never ever doubt God's love. Wala na po siyang kailangan gawin pa para patunayang mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng mga tao sa paligid mo, mahal ka ng Diyos. Surround yourself with God's perfect love and your fear will surely fade away. Let us not allow fear to take hold of us. For it is dangerous and destructive. Fear brings torment. I'll show you the verse. 1 John chapter 4 verse 18 again. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. What is the one thing that can cast out fear? Perfect love. God's perfect love. Because fear involves torment. Look at the screen. The word torment comes from the Greek word kolasis. Literally means punishment. When there is fear, you punish yourself. That is the word kolasis, punishment. And that is the reason why the NIV translation translated it punishment, because the Greek word kolasis meaning punishment. And punishment is hurting yourself. Ang word na kolasis, ang root word na pinanggalingan ay kolazo, meaning to punish or to mutilate. Mutilate, mga kapatid, is to brutally hurt oneself. Not just hurt yourself, but brutally hurt yourself. Mutilate. Kaya hindi po tama na paghariin natin ng nerbiyos at takot sapagkat that is self-destruct, self-punishment. You're hurting yourself. Hindi ka makasoar like eagle. You cannot be the best version of yourself kasi hinaharang ka ng takot. Hindi mo mailabas ang galing mo sa paghahanap buhay. Ang galing mo sa iyong propesyon. Ang galing mo sa paglilingkod ay naharang dahil nerbiyos at takot. Paano kung mabigo ako? Pagtatawanan nila ako. Paano kung hindi ako magtagumpay? Paano kung madapa ako? Paano kung tumayo ko sa harap at nautal-utal ako? Paano kung makalimutan ko yung sasabihin ko? Magmumukha akong katawa-tawa. Hindi ko kaya yan. Yun yung nerbiyos. Paano naman kung maranasan mo ang kanyang biyaya? Paano naman kung samahan ka ng Panginoon? Paano naman kung makita mong pagtagumpayin ka ng Panginoon dahil hindi ka nag-iisa, sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng panahon? There is nothing to fear, for God loved us unconditionally, and He poured out His love upon us while we were still sinners. Christ Jesus died for us. Now look at the scripture, Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ho premyo. Hindi ho na-premyuhan ang pag-ibig ng Diyos dahil ikaw ay mabait, mabuti, nagsisimba, nagbibigay, nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, ngayon mahal ka na ng Diyos. That is a lie. Minahal ka ng Diyos, minahal tayo ng Diyos nung tayo'y hindi pa karapat-dapat.
niyakap niya tayo sa ating karumihan. Minahal niya tayo unconditionally. Kaya walang dapat ikatakot. Ang panlaban sa takot ay pag-ibig. At kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, walang dahilan para matakot. Daigang takot ng biyaya ng kanyang pag-ibig. When fear grips you, remember God's perfect love for you. You don't need to be afraid. God has forgotten your past and calls you not by your old labels, but by your new name, His beloved child. Pag tinawag ka ng Diyos, hindi ka niya tinatawag sa lumang bansag o lumang pangalan. Pag tinawag ka ng Diyos, tinatawag ka niya sa bago mong pangalan. Ikaw ay kanyang minamahal na anak. You are His beloved child. The word beloved simply means loved by God. Mahal ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Kaya ang hindi perpekto, pag minahal ng Diyos, nagiging perpekto sapagkat piniperpekto tayo ng pag-ibig ng Diyos. Number 1, grace finds you in your fear. Number 2, grace builds your walk of faith. Grace builds your walk of faith. Pinapalakas, pinapatibay ng biyaya ang iyong paglakad sa pananampalataya. To build Gideon's walk of faith, he asked for 2 signs. Humingi siya ng 2 palatandaan. Dahil sinabi nung anghel, nagagamitin siya upang lumaya ang Israel sa pagkaalipin sa mga kamay ng mga Midianita. Ang sabi niya, paano ko malalaman? How do I know that God is going to free Israel from oppression using me? Who am I? Sino ba talaga ako? Bakit ako? At gusto niyang makasiguro, humingi po siya ng 2 palatandaan. You can read this in Judges chapter 6 verses 36 to 40. Ang unang hiningi niyang palatandaan ay ito. Ang sabi niya, maglalagay ako ng balumbon ng balahibo ng tupa sa lupa. Bukas ng umaga. Kapag ang balumbon ng balahibo ng tupa, fleece of wool, ay basa ng hamog, samantalang ang buong paligid ay tuyo, malalaman ko na ako nga ang gagamitin ng Panginoon. Napakabait ng Panginoon. Pinakitunguhan siya ayon sa kanyang kahilingan. Paggising niya, kinaumagahan, pinuntahan niya ang balunbon ng balahibo ng tupa at ito'y basang-basa ng hamog. Samantalang ang buong paligid ay tuyong-tuyo. Piniga niya ang balunbon ng mga balahibo at siya'y nakakuha ng isang palangganang hamog. Ang sabi niya, wag nawang magalit ang Panginoon, pero isang palatandaan pa. Baliktarin natin. Bukas naman, ang buong paligid ay basang-basa ng hamog. At ang balunbo ng balahibo ay tuyong-tuyo. Ganun nga ang ginawa niya. Siya'y natulog at kinamagaan, pinuntahan niya ang balunbo ng balahibo ng tupa. At laking gulat niya na ang buong paligid ay basa ng hamog at ang balumbo ng balahibo ng tupa ay tuyong-tuyo. Pinakitunguhan ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa ganitong kwento, maraming mga tao hanggang ngayon nabubuhay sa lumang kasunduan at kaisipan. Kaya akala nila, ganitong paraan pa rin nakikitungo ang Diyos ngayon. Kaya humihingi sila ng sign. Lord, kung talagang
ako'y tinawag mo para mangaral. Kailangan makita ko sa ulap, nakasulat ang aking pangalan. Gusto niya pakitunguhan sa ng Diyos sa ganung paraan. Kaya walang nakasulat na pangalan. Ang sabi niya, hindi mo ako tinawag. Lord, kung talagang kalooban mo na ako ay makapag-asawa, bukas paggising ko, may lalaking nakatayo sa puno ng alateris. Walang mama na nakatayo sa alateris. Ang sabi, hindi mo kalooban na ako'y mag-asawa. Maraming mga tao ang humihingi ng mga signs. Kung kalooban mo, ako ay makapag-abroad, dapat makakuha ko ng passport. Kung hindi ako makakuha ng passport, ibig sabihin hindi mo kalooban. Not exactly. Baka kaya ka hindi nakakuha ng passport dahil wala kang birth certificate. Hindi ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos na hindi ka makapag-abroad. Kalooban ng Diyos na ayusin mo muna ang birth certificate para makakuha ka ng passport. Things like that. Now, why am I saying all this? Kasi people now living in a new covenant with an old covenant mindset. Ginagaya pa rin nila si Gideon. Gusto nila mayroong mga signs. Kung magkakabalikan kami, Lord, tatawag siya ngayon. Maghihintay ako, Lord. Kung hindi siya tumawag, ibig sabihin, hindi kami magkakabalikan. Hindi nga tumawag. Dahil nawala yung cellphone niya. O dahil walang signal. And 101 reasons, and you are putting God in a box. Why did God allow these things to Gideon and not today? I'll tell you why. Seeking and asking for signs was allowed then because they live in a different era. Today, we live in the fullness of grace, and the cross is the ultimate sign. I want to say that again. The cross is the ultimate sign, guaranteeing that whatever Christ paid for on it is yours when you believe. Hindi mo na kinakailangan ng anumang palatandaan. Sapat na ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala nang dapat pagdudahan pa. Shout Amen! Shout Amen! Huwag ka na maghanap ng anumang palatandaan pa. Sapat na ang krus. Dahil doon pinatunayan ng Diyos, mahal ka niya. Doon pinatunayan niya na may magandang plano siya sa iyo. If you're looking for good life, if you're looking for blessing and favor, don't look for signs out there. Look at the cross. Garantisado ng krus, ikaw ay ligtas, ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan, ikaw ay pinagaling. Sapat na ang krus. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Shout Amen. Amen. Judges chapter 7. Na-build up ang faith ni Gideon paggaling sa Judges chapter 6. Pretty excited siya. Kaya humarap po siya sa 10,000 mga lalaki ng Israel. Anong 10,000 kumpara sa daan-daang libo ng mga Midyanita? Anong chance ang manalo ng 10,000? Pero excited siya. Now we have 10,000 strong men. Sabi ni God, you have too many. Sobrang dami niyan. Sabi ni Gideon sa isip niya, madami pa ba itong 10,000? Ang aming kalaban ay
200,000 na mga Midyanita. May mga armas, may karuwahe, kabayo, at lahat ng sandata. 10,000 lang kami. Tapos ang sabi mo ay, sobrang dami. Bawasan natin, sabi ng Lord. I-announce mo, lahat ng natatakot, umuwi na. So kinuha niya yung megaphone. Hello, check mic. Announcement. Lahat ng natatakot, umuwi na. Nako, 22,000 ang umuwi. Ang naiwan ay 10,000. Yung kanyang hinarap, 32 minus 22 equals 10,000. Kaya ang feeling niya nung una, sabi niya, yung 10,000 marami na nga. Dahil galing yun sa 32 eh. Nabawasan ng 22, naging 10,000. Sabi ng Lord, masyado pang marami. Sabi niya, sa isip niya, Diyos ko, 32 kanina. 22 ang chicken. Umuwi na yung mga chicken. Chicken noodle soup. Umuwi ang mga chicken. Ang naiwan po ay 10,000. Sabi ng Lord, sasalain pa natin. Papuntahin mo sa batis, painumin ng tubig. Lahat ng uminom ng parang aso, ibig sabihin dumila sa tubig, parang aso, ibukod mo. Dahil hindi natin kailangan ang mga aso sa laban na to. So una, pinalis ang mga chicken. Pangalawa, pinalis ang mga aso. Piliin mo lang yung mga sumalok ng tubig sa kanilang palad at uminom sa kanilang palad. 300 lang. Doon na buo yung 300. Kaya sabi ng Lord kay Gideon, okay na. Tama na yung 300. Bibigyan mo ng armas. Ano ibibigay ko, Lord? Bigyan mo ng pitsil. Bigyan mo ng torotot. At sa pitsil, nandun ang sulo. Sa hudyat ko, babasagin ang pitsil, itataas ang sulo, hihipa ng trumpeta. Tapos ano? Ako na ang bahala. Naalala niyo po ang paglakad sa pananampalataya, nag-grow po yan. As you keep on walking by faith. Mahihirapan kang maniwala sa mga maraking bagay kung hindi mo sinanay maniwala sa mga maliliit na bagay. Kung sa mga maliliit na karamdaman, nahihirapan kang maniwala, paano kang maniniwala sa mga malalaking karamdaman? Paano ka naniniwala that God will provide for millions kung ang pinag-uusapan lang ay hundreds or even thousands, hindi mo kayang maniwala? You must train your walk of faith to believe for hundreds, for thousands, before you can believe for millions. Kasi nag-grow ang walk of faith. Dito sa kalagayan po ni Gideon, mula po sa walang paniniwala, nagkaroon ng paniniwala, lumakad sa paniniwala, at lumakas ang kanyang paniniwala. Can you say amen? Number 2, grace builds your walk of faith. Number 3, grace wins your battles. Ipinapanalo ng biyaya ang iyong mga laban. Gideon chapter 7 verses 11 to 22, makikita po natin ng instruction, yung 300 ay hahatiin sa 3 pangkat. Sila po ay may torotot, sila po ay may pitsil, at sila po ay may dalang sulo. Sisigaw sila, the sword of the Lord and of Gideon. Sila ang sasalakay sa kampo.
nang marinig po ng mga Midianites ang sigaw ng 300, minultiply ng Panginoon ang kanilang sigaw, inamplify, na parang sigaw ng daan-daang libong mga kawal. Nagpanik ang mga Midianites. Nagpatayan sa isa't isa at ang iba'y tumakbo. Kaya by the time dumating po ang grupo ni Gideon, patay ng lahat ng mga Midianites. Walang kahirap-hirap. Yan ang tagumpay na bigay ng biyaya. Woo! Come on, give him praise. Shout amen. Yan ang tagumpay na dulot ng biyaya. Effortless. Walang kapagod-pagod, walang kahirap-hirap, sapagkat lahat ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Anong ibig sabihin, Bishop? Wala nang gagawin, wala na akong gagawin. Mayroon kang nagagawa. Hindi ba't may ginawa din sila? Hindi ba't sila'y umihip ng trompeta? Hindi ba't sila'y humawak ng sulo? Hindi ba't sila'y tumakbo? You can only do so much. At yung hindi mo kayang gawin, yun ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen. Meron ka lang kayang gawin at kaya mo naman nagagawa dahil din sa biyaya, pero hindi mo kayang gawin lahat, pero ang biyaya kayang gawin lahat. Walang kahirap-hirap. Dumating sila, kinuha na lang ang samsam. The spoil of the war, kinuha ang samsam at sila'y pinagtagumpay ng biyaya. Remember, grace wins your battles. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mahusay ka. Maraming mas magaling kaysa sa iyo, pero hindi nakakalahati ng kayamanan na mayroon ka. Maraming mga first honor, Vince Lister, hanggang ngayon ay empleyado, pero ikaw ang may-ari ng kumpanya. Naunawaan niyo po ba ibig ko sabihin? Grace can do so much in your life beyond your wildest dream. Grace can bring you so far more than your wildest dream. Kasi dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan ang biyaya ng Diyos. What began as an impossible mission became an incredible victory by grace alone. Grace only needs your yes. God's Spirit turns our weakness into His power. Ang inihintay lang ng Diyos yung yes Lord, yes Lord, yes Lord, Amen. Yun ang inihintay niya, yung ikaw ay sumagot ng oo. Yes Lord, Amen. Sapagkat hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. You're a pre-moral agent. Gusto ka niyang gamitin. Ang sabihin mo, narito po ako, gamitin po ninyo ako, gagamitin ka ng Diyos sa paraang magbibigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Nang dumating ang mensahe kay Maria tungkol sa dakilang plano ng kaligtasan na siya'y magdadalang tao at magsisilang ng sanggol at ang sanggol na kanyang ipapanganak ang magiging tagapagligtas ng buong mundo, Mary responded well. She said, "Be it unto me according to your word." Hindi ka pwedeng kalad ka rin ng Diyos, hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. Pero kapag nagsabi ka, "Here I am, Lord, send me." The voice of heaven crying out, "Whom shall I send?" Sinong isusugo ko? Sinong gagamitin ko? And we must respond very well. "Here am I, Lord." Huwag na po kayo magpakalayo-layo pa ng paghanap. Nandito po ako. Iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Iniaalay ko sa iyo ang aking lakas. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay bilang isang kabataan.
kung anong kayang gamitin, kung anong kayang gawin mo sa buhay na ito, gawin mo po, Panginoon. Hindi ako kasing talino ng iba. Hindi ako kasing galing ng iba. Hindi ako kasing ganda ng iba. Hindi ako kasing taas ng iba. Pero kung may magagawa ka sa taong tulad ko, inaalay ko ang buhay ko sa iyo, tulad ng 5 tinapay at 2 isda, gamitin mo po ako. Kapag inialay natin ang ating buhay sa Panginoon, gagamitin niya tayo para sa kanyang kalawalatian, para sa kanyang kapurihan. Shout amen! Nang si Gideon ay sumagot ng oo sa panawagan ng Panginoon, God made a great hero out of this fearful man. God made him a mighty warrior, a brave, mighty hero. Why? Because grace can transform your life. Can you say amen? Same thing happened in 1 Samuel chapter 17 when David defeated Goliath. It was a mission impossible, yet it ended up an incredible story. Because there was a boy who said, "Here I am, use me." God is looking for a yes. Walang gustong lumaban sa higante. Lahat ay takot. Nag-step in ang bata, 17-year-old boy. Ang sabi niya kay King Saul, kung walang gustong lumaban, narito po ang inyong lingkod, lalabanan ko ang higante. God is looking for your simple yes. Just say yes. Lord, medyo maliit lang itong offering ko, pero inaalay ko sa iyo. Ang maliit ay kayang paramihin ng Panginoon. And God can multiply whatever you places in His hand. Yung 5 tinapay at 2 isda dumami dahil nilagay sa kamay ng Panginoon. Ang batang 17-year-old boy nang hawak ay tirador na itumbang higante sapagkat an impossible mission became an incredible story by grace alone. Same thing happened in 1 Kings chapter 19. Elijah against 450 prophets, false prophets of Baal. You read the story, 1 against 450. And Elijah killed them all only by 1 man. Mission impossible can become an incredible story all by the grace of God. Can you say amen? Amen. It is also true in Zechariah chapter 4 verse 7 where you can read the story, the governor Zerubbabel of Judah. Harap-harap po nila ang mabigat na pagsubok. Ang pagpapatigil ng pagpapatayo ng templo sa utos ni King Artaxerxes. That's why you can read in Zechariah 4:7, "Who are you, O King Mountain, O great mountain?" Ang tinutukoy niya pong great mountain is King Artaxerxes. "Who are you, O King Artaxerxes? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth a capstone with a shout, grace, grace to it." Again, with a shout. Grace, grace to it. Again, with a shout. Grace, grace to it. Aral po tayo mga kapatid sa community nito at sa maraming mga nanonood sa broadcast. Pag umaharap ka sa malaking bundok ng mga pagsubok, ito man ay pagsubok ng kalusugan, pagsubok ng pananalapi, o pagsubok ng pamilya, relasyong mag-asawa, o kahit anong pagsubok, dakila ang biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos. Mission impossible. And yet with God, nothing is impossible. Mission impossible. It cannot be done.
Hindi naggagaling yan. Wala nang gamot na pwedeng makagagamot pa sa kanyang karamdaman. Maaring tama kayo, pero ang sabi ng Biblia, sa sugat ni Jesus, pinagaling na ako. Magaling na ako. I believe, magaling na ako. Shout amen. Limitado po ba ang siyensya? Limitado po ba ang medisina? Limitado. Pero ang biyaya ng Diyos, walang limitasyon. Kaya inaral natin at natutunan at ngayon ipinamumuhay natin that when we face a great mountain, what do? We shout, praise, praise to it. Again, we shout, praise, praise to it. Yan lang ang gagawin po nyo pag naharap ka sa isang malaking medical health challenge. Huwag kang tumiklop. Huwag kang tumiklop. Hindi ka pa mamamatay. Mayroon pang plano ang Diyos sa buhay mo. Sigawan mo ang papel na yan. Grace, grace to it. Sigawan mo ang problema. Grace, grace to it. Sigawan mo ang lahat ng balakid sa katuparan ng iyong pangarap. Dakila ang biyaya ng Diyos. Shout! Praise, praise, praise. Shout! Praise, praise to it. Palakpakan si Lord. Praise God! Thank you, Jesus. 2 Corinthians 12:9. The Apostle Paul writes, but he said to me, the Lord said to Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect, where? In weakness. God delights in using weak people because it is in your weakness He can show you His grace. Kapag sinabi mo, hindi ko kaya, qualified ka na. Sapagkat yung hindi mo kaya, kaya ng biyaya ng Diyos. Amen. Grace wins your battles. Let's see them again. 3 things when grace finds you. Basahin ng malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Grace finds you in your fear. Number 2. Grace fills your walk of faith. Number 3. Grace wins your battle. Grace finds you where? In your fear. Grace builds your what? Walk of faith. And grace wins your battles. Let's talk about life application. How can we apply this in our life today and in the coming days? Number 1, strengthen yourself in God's love. Palakasin mo ang sarili mo sa pag-ibig ng Diyos. Lagi mong sasabihin sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Amen? Huwag mong ipagmamalaki, mahal mo ang Diyos. Dahil ang taong gumawa po niya, natumba. Sabi ni Simon, mahal na mahal kita, Panginoong Hesus, handa akong mamatay para sa iyo. Ito rin yung taong nagkaila kay Jesus ng 3 beses at hindi natagpuan sa paanan ng krus. Isang alagad lang po ang nakita sa paanan ng krus, ang alagad na palaging sinasabi niya, ako ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang ipinagmamalaki ni Juan ay hindi niya mahal si Jesus, kundi mahal siya ni Jesus. Of course, I'm sure, mahal niya si Jesus. Ay dahil sapagkat si Jesus ang unang nagmahal. Minahal tayo ni Jesus, nang gayon na lang. Laging ilagay sa isip, always remind yourself in the morning, Lord, salamat sa iyong pagmamahal. You love me unconditionally. You love me perfectly. Why is this so important? Because only God's perfect love can cast out fear. As you strengthen yourself in God's perfect love, He builds you up from within. Fear loses its grip and fades away, leaving you standing firm in your faith. Number 2, act on your faith as God honors it.
aktuhan mo ang iyong pananampalataya, pinaparangalan po yan ng Diyos. When you step out in faith, you partner with God's power. He honors every act of trust by multiplying it for His purposes. Your simple act of faith moves from God's, listen now, moves God's hand and proves that grace always wins. Laging panalo ang biyaya ng Diyos. Walang makakatalo sa biyaya ng Diyos. And whenever you do the simple act of faith, that simple act of faith moves the hand of God. Imagine the hand that created the heavens and the earth is now working on your behalf. How can you lose? The Apostle Paul said, if God be for you, who can be against you? Number 3, I'll close with this. Recognize grace in every victory. Recognize grace in every victory. Every victory, great or small, is a testament to God's unearned favor. Pause to see His grace at work in every step, and let gratitude fuel your next move into the season ahead. Maging mapagpasalamat. Pag nalagpasan mo na yung sakit, pasalamatan mo ang biyaya ng Diyos. Yung gamot, yung doktor at ospital, kasama yun sa biyaya ng Diyos. Huwag lang yun ang pasalamatan mo. Salamat sa doktor, salamat sa ospital, salamat sa gamot. Hindi mo na pasalamatan ng Diyos. Na kahit makaisang butikang gamot ka, kahit pumunta ka sa pinakamalaking ospital at pinakamagaling na doktor, kung wala ang biyaya ng kagalingan, hindi ka gagaling. Ang nagpagaling sa iyo ay ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos. Pag may opportunity kayo, listen up. Pag may opportunity kayo to grab a mic like this, honor the grace of God. Hindi ho lahat. Ang iba nangangarap makapagsalita sa mga tao. Ang iba yung nangangarap, sana mabigyan ako ng mikropono. Pero meron kayong mga tao. May mga taong pag nagsalita ka nakikinig, nanginginig pa. Mga empleyado po ninyo. Mga taong nakikinig sa inyo. If you have the opportunity to do that, ibida mo sa kanila. Ang lakas ng kumpanyang ito ay ang biyaya ng Diyos. Kayong mga nagtatrabaho sa aking kumpanya, biyaya kayo ng Diyos. Pwedeng sa iba kayo nagtatrabaho, pero dinala kayo ng Panginoon dito. Sapagkat yung galing nyo, yung husay nyo, yung talino ninyo, yung sipag ninyo, ay kailangan ng kumpanyang ito. Kaya kayo mismo ay biyaya ng Diyos sa kumpanya na ito. At tandaan ninyo, habang binibiyayaan ng Diyos ang kumpanyang ito, kasama kayong pauunlarin ng Panginoon. Sama-sama tayong uunlad. Imagine, anong ginagawa mo sa mga empleyado mo? Grabe, hindi mo lang alam kung ano naglalaro sa isip nila, sa puso nila. They're excited to be part of this company, of this work, of this business. And then soon enough, you will be surprised. Your next season is coming. Shout amen. Amen. Let's see them again. 3 life application. Basahin natin. Malakas, sabay-sabay. Ano po? Sabay-sabay at malakas. Ready? Sit up straight. Application number 1. Ulit. Sabay-sabay. Muntik na kayong magkasabay-sabay. Sabay-sabay. Ready? Number... wow. Excited much? Ready? Number 1. Strengthen yourself in God's love. Number 2. Act on your faith as God honors it. Number 3. Recognize grace in every victory. And the big idea is? In Christ
One more time. Do you believe that? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Be saved, because the starting point of your new season is today. Dito magpapalit ang season ng buhay mo. From old season to the new season, receive Jesus today and be saved. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata, lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan natin ang ating mga bisita, and let's do this together, malakas, sabay-sabay, sumunod sa panalangin. At kung ito'y gagawin mo sa unang pagkakataon, ariin mo na isang personal mo itong panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po'y naniniwala sa mabuting balita. Panginoong Jesus, ikaw lang ang tanging tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong natin magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating pong communion elements, and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinaka-makapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito, taus-pusong deklarasyon. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas,
masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Yung dumadagundong. We believe that with all of our hearts here at EMI, that in Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!